Zero air. Shit. So kailangan muna natin pumunta ng gas station para magpahangin and hopefully makarating tayo sa vulcanizing shop ng on time. Punta na tayo ng vulcanizing shop. Tara. 9:15 yung appointment ko. 9:09 na. Sana makaabot tayo. At sana payagan pa rin tayo kahit late. Kasi kailangan ko talaga to. Tara. Yeah, 9:15 na. Malapit na tayo. So yun na guys, napaayos na natin yung car. Yun, na-surprise lang ako kasi sobrang daming ko nagtatanggap na compliment sa kotse na to. Even though na-Kia lang siya. Katulad doon, sabi niya, bro, ang ganda ng exhaust mo. Sa English sabi niya, ang ganda ng exhaust mo. Anong klaseng exhaust yun? Sabi ko, hindi, ano lang yun, muffler delete. Pipes lang yun, tapos nilagyan ko lang ng quad tip. So, ang dami ko nagkakuha compliment dito. Kala nila Audi, minsan yung kotse ko, pero Kia lang. So, natutuwa lang ako sa mga compliment nila kasi guys, kung di nyo alam, malaki akong fan ng cars. Like, mahilig ako sa mga kotse and you know, isa kong dream is isa kong goal, not dream, is makabili ng Mustang, no? Ng Mustang GT 5.0, you know, in the next 2 years, you know, maybe next year, maybe in the next 2 years, gusto ko talagang bumili ng Mustang para dalhin sa mga car meet and gusto ko gumawa ng car channel, no? So, pero anyways, yun, natutuwa lang ako sa compliment na yun kasi yun, malaki nga ako sa car like big car fan ako and maraming nagtataka bakit Kia yung kotse mo. Dati guys, meron akong Honda Civic SI na coupe. So ang backstory niyan is meron ako Honda Civic SI na coupe, binili ko brand new 2020. Ang ganda, men, silver, fully loaded yun and pinakakarera ko dati, ko and tinrading ko siya kasi nagkakaproblema na sa makina yung kotse kasi nga binibit ko yung kotse, like talagang kinakarera ko, talagang nilalaspag ko yung kotse, talagang isipin nyo 1 year lang sa akin yun pero naka almost 20,000 miles na ako dun agad from like actually less than mga 15 to 18,000 miles na agad ako dun. 1 year ko pa lang siya nakikip and brand new siya. So talagang binit ko yung kotse na yun and at that time nagkakaproblema yung makina. So naghanap ako ng car na almost same specs niya, same horsepower, you know, maganda yung makina, maganda yung tunog. So ito yung nakita ko na mas cheaper option na kasi at that time ayoko mag negative equity and nakapangalan kasi yun sa mama ko, naka-cosign siya. So ibig sabihin hindi ako nagbi-build ng credit at the same time dun sa kotse na yun. So ang nangyari guys is tinrade ko yung kotse na yun and then eto nasa fully name ko na talaga yung kotse na to and naghanap ako ng sedan na ganun nga na almost same spec, same horsepower, same like yung bilis niya and maganda yung tunog and na mas cheaper sa SI para hindi ako mag negative equity. So ito yung nabili ko and yun, natutuwa lang ako kung bakit ang dami nagiging compliment ng kotse ko kahit na Kia lang siya and marami ding nakukuha akong looks, no, sa kotse na to. Maraming looks na ako na nakikita na talagang nagagandahan sila, no? Lalo na nung may tint pa yung kotse ko kasi tinanggal ko na yung tint guys kasi lagi ako napupull over pag may tint ako and yung tint ko nun is yung pinakamadilim. Alam ko sa Pilipinas parang okay lang magkaroon ng pinakamadilim na tint pero dito bawal. Limo tint yung sa akin 5%, so ang required lang dito na na allow is like 35%. So yun, kaya tinanggal ko. Pero dati like yun, natutuwa lang ako. Dream ko rin kasi talaga magkaroon ng magandang kotse and
you know, hopefully sa future makabili tayo ng Mustang in the next 2 years, you know, maybe next year, maybe in the next 2 years. So sana makabili tayo ng Mustang GT na 5.0 V8 para makapunta tayo ng mga carmate and all that. Kaya yun na rin yung isang dahilan na iniisip ko kung bakit ba't ako nag-dialysis ulit or nagtatry pumasok sa nagtatry pumasok ulit sa dialysis para makakuha ko ng, you know, magandang kita, magandang sahod, and yun, makabili ng kotse and eventually mag-venture off sa car community, car content creating, and yun, para lang doon. Kaya yun ang naisip ko. Kasi guys, hindi ko talaga gusto forever hanggat tumanda ako magkaroon ng 9 to 5 na job. Ayoko magtrabaho habang buhay and then mag-retire balang araw and then enjoy mong mga panahon mo na lang is bilang na lang, no? So gusto ko hanggat maaga ako talagang nagpo-pursue ako na something, you know, mag-vlog, maggumawa ng mga content, mag-stream, like all that, para hindi na ako mag-work ng 9 to 5 kasi gusto ko ma-enjoy yung sarili kong time, you know. Kasi guys, eto lahat tayo isa lang ang pupuntahan natin and mabilis ang panahon, man, mabilis ang time. So kaya kailangan gumawa ka ng paraan para mag-ventures off ka sa kontrolado mo yung sarili mong time and hindi ka nag-work every day and ma-enjoy mo yung every single moment na gumising ka ng umaga. So yun lang ang mga payo ko sa inyo guys. So sa lahat ng mga gustong achievein yung mga pangarap nila dyan or gustong mag-pursue ng pangarap nila, i-pursue nyo, men, kasi tangin na, isa lang ang buhay natin, men. Isa lang ang buhay natin, and hindi na uulit yung buhay natin. Isang pasada lang yan, men. Parang sukat to loton, men. Sukat to loton. Pag nakarating ka sa loton, men, tapos na, you know what I'm saying? Yun ang parang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi na babalik yung time. Kaya dapat sa uli hindi kayo magsisisi, men, kung yung sinayang yung panahon. So huwag nyo sayangin yung oras. Mag-isip kayo ng paraan kung paano kayo aangat, kung paano kayo laging nasa bakasyon, man. Like, you know, kung gusto kong dumating sa point ng buhay ko na, uy, ano ngayon? Tara, punta tayong Vegas. Uy, ano ngayon? Punta tayo ng Florida. Uy, ano ngayon? Punta tayo ng Pilipinas or ng Paris. Gusto kong dumating sa point ng buhay ko na gano'n, man. And yun ang pinopursue ko every single day na yun. Kaya yung mga work, iniisip ko lang yan as a stepping stone to ventures off to my dream, you know. So yun lang naman. Pero yun guys, pauwi na tayo at attend tayo ng birthday. So yun, tara, uwi muna tayo, magbihis at mag-ready, tapos puntahan na natin si mami at yun, attend tayo ng birthday. Let's go. So yun guys, punta naman tayo dito sa Walgreens. Bibili lang ako ng gift card para regalo, no? Para hindi naman nakakahiya. Tara. Ito na lang pala namin nakasulat na happy birthday. How much do you want? 25. Thank you. Take care. Success! Nakabili na tayo. Uwi na tayo maligo. Let's go! Tara, ligo tayo. Hindi ko alam sasabihin ko. Isa talaga sa mga goal ko pagdating sa katawan ko naman ay eto, magbuhat etong barbell na to every day, no? Every time na maisipan ko siyang gawin, gusto ko mag-barbell ako. Like every time ngayon naisipan ko. So gusto kong gumawa ng mga isang set ngayon or dalawang set bago tayo umalis. So, yun.
So yun guys, sinedit ko yung video tapos wala na pala ako na videoan pagtapos nun, no. So yun, kumain na kami sa Mexican restaurant. Pagkatapos nun, nag-Starbucks, tapos yun, umuwi na ako, wala na akong ginawa. Nag-computer na lang ako, no. So yun, salamat sa panonood nyo ng vlog na to. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. At yun, mag-comment kayo, mag-subscribe kayo, comment kayo kung ano gusto nyo pang gawin ko sa mga vlog na to. Pero natutuwa ako sa paggawa ng vlog para may bago akong na-discover na style ng pag-vlog kung makikita nyo. So, yun. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. And, yeah. Bye-bye.